Isang taong mayaman ang may mahalagang pag-aari sa bahay niya. Ang ginagawa ng taong mayaman na to para matiyak niya na naiingatan niya yung mga pag-aari niya. Tuwing natutulog silang mag-asawa, nilalagay niya yung mga pera, alahas niya at mahalagang dokumento doon sa ilalim ng unan, yung iba doon sa ilalim ng kama, at yung iba doon sa mismong drawer sa tabi ng kama nilang mag-asawa. Isang gabi, merong isang magnanakaw na pumasok sa bahay nila. At palibasa, sanay na sanay yung magnanakaw na yon, maingat niyang nahalughog yung bawat kwarto doon sa bahay nila hanggang sa makarating siya doon sa bahay o doon sa kwarto ng taong mayaman. At dahil sanay na sanay nga siya, maingat niyang nakuha yung mga pera at saka yung mga alahas ng taong mayaman. Kinabukasan, pagkagising ng taong mayaman, pagkapa niya doon sa ilalim ng unan, pagtingin niya sa ilalim ng kama, sa drawer, wala na yung mga pera at mga alahas niya. Alam niyo kung ano yung napag-isip-isip ng taong mayaman? Hindi pala talaga kayang ipagsanggalang o proteksyonan ng isang taong natutulog ang kanyang mahalagang pag-aari. Sa panahon natin sa ngayon, na inilalarawan ng Biblia na nasa mga huling araw na. Huling araw bago dumating yung sinasabing wakas ng lahat ng masasama dito sa lupa, masasabi na yung mga tao natutulog din sa espiritual. Kapag sinabi nating espiritual, yung expression espiritual para sa mga kaibigan namin na nandito, sa madaling salita, tumutukoy ito sa kaugnayan sa Diyos. Kaya kapag sinabi nating natutulog sa espiritual, ibig sabihin, wala siyang ginagawa o wala siyang pakialam sa kaugnayan niya sa Diyos. Pero interesado tayo doon sa pinakatema ng pahayag na ito. Paano tayo mananatiling gising? Gising sa espiritual. O sa ibang salita, paano tayo magiging aktibo, palaisip sa kaugnayan natin sa Diyos? Kung kayong tatanungin, paano nyo ilalarawan yung isang taong natutulog? Ayon sa isang secular reference, yung pagiging tulog, ito yung paulit-ulit na kalagayan ng walang ginagawa, walang malay sa nangyayari sa paligid niya. Hindi ba ganun po yung nangyayari sa taong natutulog? O kayo mismo, kapag natutulog kayo, wala kayong kamalay-malay sa nangyayari sa paligid ninyo. At dahil wala kayong kamalay-malay sa nangyari sa paligid ninyo, kung sakaling may magnanakaw, hindi ninyo namamalayan na nakukuha na yung mga gamit ninyo. Hindi kayo makareact kasi wala kayong malay. Ganun yung nangyari doon sa taong mayaman. Wala siyang kamalay-malay kaya hindi siya makareact, hindi niya magawang tumawag ng tulong. Ganun din yung kalagayan ng mga tao sa spiritual sa ngayon. Ano pong ibig sabihin natin? Wala silang pakialam sa kaugnayan nila sa Diyos. Wala silang kamalay-malay tuloy na malapit na ang wakas. At dahil wala silang kamalay-malay na malapit na ang wakas, tuloy-tuloy lang sila sa sarili nilang ginagawa. At hindi sila makareact. Ibig sabihin, hindi sila makakilos sa paraan na kaayon ng gusto ng Diyos para sa kanila. Hindi sila makagawa ng mga bagay-bagay na tutulong sa kanila para makaligtas sa wakas ng sistemang ito. Kaya tamang-tama yung payo ng Biblia sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 6. Kasi yung mga kaibigan, mga kapatid namin, buksan ang Biblia ninyo sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 6. Itong unang Tesalonica, aklat sa Biblia ito, pero actually ito ay letter o liham ni Pablo para sa mga Kristiyano sa city ng Tesalonica. May napansin si Pablo na nakakaapekto sa kaugnayan ng mga tao doon sa Tesalonica. Kaugnayan nila doon sa Diyos. Kaya ganito yung babala niya sa talata 6. Basahin natin. Ang sabi, kaya huwag na tayong matulog gaya ng ginagawa ng iba, kundi manatili tayong gising at alerto. Sa tekstong ito, malinaw na si Pablo, ang tinutukoy niya na pananatiling gising, obviously, hindi yung pananatiling gising na literal mula sa pagkakatulog. Kundi tinutukoy niya dito yung pananatiling gising sa spiritual o muli, pagiging palaisip sa kaugnayan sa Diyos. Pero pansinin na hindi lang niya sinabi ang ekspresyon na manatiling gising.
Sinabi rin niya yung salitang manatiling alerto. Ipinapahiwatig nito na hindi sapat yung gising ka lang o palaisip ka sa kaugnayan mo sa Diyos. Pinapahiwatig nito yung pagiging alerto na merong tayong espesipikong mga gagawin para tayo ay manatiling malapit sa Diyos at maligtas sa dumarating na kapahamakan sa lahat ng mga tao dito sa daigdig. Kaya pag-uusapan natin yan sa susunod na mga minuto. Dalawang pangunahing tanong ang pag-uusapan natin ngayon. Gaya ng narinig ninyo sa paksa ng pahayag na ito. Ang una, bakit? Bakit mahirap manatiling gising? Ikalawa, paano? Paano tayo makakapanatiling gising? Sagutin natin yung unang tanong. Bakit ba mahirap manatiling gising? Ang diretsong sagot ng Biblia ay makikita sa unang Juan 5:19. Unang Juan, Kabanata 5, talata 19. Ang sabi ay ganito, alam natin na tayo ay nagmula sa Diyos, pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. At kung i-research po ninyo kung sino yung tinutukoy dito na isa na masama, tumutukoy ito kay Satanas na Diablo, ang pangunahing kaaway ng Diyos. Anong sabi sa teksto? Yung buong mundo, nasa kapangyarihan ba ng Diyos? Hindi. Nasa kapangyarihan ni Satanas sa Diablo. Anong kinalaman nito sa tema natin, yung pananatiling gising? Kasi bilang kaaway ng Diyos, gagawin ni Satanas ang lahat. Dahil kontrolado niya ang mundo, gagawin niya lahat ng paraan para yung mga nakatira dito sa mundong ito, tayo na nabubuhay dito, patulugin sa spiritual. O sa ibang salita, muli, para sirain yung kaugnayan natin sa Diyos. At ganito yung sinabi ni Jesus sa Lucas Kabanata 21, talata 34 at 35, tungkol sa ilang bagay na ginagawa ni Satanas para tayo ay patulugin sa spiritual. Pakisuyo po sa mga Biblia ninyo, Lucas 21, 34 at 35, alam ni Jesus yung mga pamamaraan ni Satanas, kaya nagbigay siya ng babala sa atin. Ang sabi dito sa 21, 34, 35 ng Lucas, pero bigyang pansin ninyo ang inyong sarili para hindi mapabigatan ang inyong puso ng sobrang pagkain, sobrang pag-inom, at mga alalahanin sa buhay. At bigla na lang dumating ang araw na yon na gaya ng bitag at ikagulat ninyo. Dahil darating ito sa lahat ng naninirahan sa buong lupa. Malinaw yung babala ni Jesus sa tekstong ito. Bigyang pansin yung mga sarili natin. Bakit? Kasi may dumarating na araw. Ano yung araw na yon? Ito po yung tinutukoy natin kanina na wakas. Mabilis na dumarating yon, lalo sa panahon natin sa ngayon. Ngayon, ano yung pwedeng makapagpahamak sa atin? Ano yung pwedeng makapagpaantok sa atin, wika nga sa spiritual? Ang sabi sa teksto, sobrang pagkain, sobrang pag-inom, at mga alalahanin sa buhay. Kung meron po kayong gadget at ang hawak niyong Biblia ay yung Biblia para sa pag-aaral, sa study note, binanggit po doon yung mga alalahanin sa araw-araw. Ano po ba yung mga alalahanin sa araw-araw na pwedeng makaapekto sa kaugnayan natin sa Diyos? Narito po ilang example, makikita ninyo sa monitors ninyo. Sa unang picture, makikita ninyo yung isang babae na nag-aalala saan? May mga hawak-hawak siya, mga bills. Nag-aalala siya kung paano niya pagkakasyahin yung kinikita niya sa araw-araw. Sa pangalawang larawan, makikita po ninyo yung malinaw na isang pamilya. Masaya ba sila? Hindi. Nagtatalo yung mag-asawa. Malamang sa ilang mga desisyon na ginawa ng lalaki o kaya mga ilang problema sa pamilya at dahil dun sa pag-aaway naapektuhan yung bata. Pangatlong larawan, ano yung nakikita po ninyo? Yung lalaki, halatang nag-aalala siya. Saan? Sa kalusugan niya. Tatlong halimbawa lang yan na mga pangkaraniwang alalahanin ng mga tao sa ngayon. Sang-ayon ba kayo? Kinikita, pamilya, kalusugan. Tatlo lamang yan
sa mga marami pang bagay na inaalala natin sa ngayon. Pero kapag palagi nating iniisip yung mga bagay na yan, ano yung pwedeng maging epekto sa atin? Pwede tayong, sabi sa teksto, mapabigatan. Kapag sa literal na pagka marami po kayong tinatrabaho, wika nga, lagi kayo nag-overtime, marami kayong inaalala, marami kayong mga inaasikaso, literally, sa pagtatapos ng araw, anong pakiramdam ninyo? Pagod na pagod, hindi ba? Pagod na pagod. At anong kasunod ng pagkapagod? Anong epekto sa atin? Inaantok tayo. Mabilis tayong nakakatulog. Kasi napagod tayo ng gusto. Kapag nagsama-sama yung mga inaalala natin sa buhay, yung kalusugan natin, problema sa pamilya, paano natin pagkakasyahin yung kinikita natin, hindi maepekto sa atin, napapagod din tayo. Napapagod tayo mentally, emotionally, physically. Ano na yung nawawala ng lugar sa buhay natin? Yung kaugnayan natin sa Diyos. Kaya talagang epektibo si Satanas na gamitin yung alalahanin sa araw-araw para pabigatan tayo, para paantukin tayo sa spiritual. Pero pansinin ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi lang yan yung magpapabigat sa atin. Kung babalikan nyo po yung teksto, ano yung binanggit dyan? Iba pang bagay, sobrang pagkain, sobrang pag-inom. Literally, kung napasarap kayo ng kain, o naparami ng iniinom na alak, anong epekto sa inyo? Ganon din, inaantok kayo at nakakatulog. At hindi ba yung pag-indulge natin o yung sabi nga pagpapakasasa sa mga iba't ibang bagay sa daigdig na ito, yung pagpapakasasa sa lifestyle, sa libangan, at kahit sa literal na pagkain, kapag yun lagi nasa isip natin, saan tayo kakain, anong mga restaurant yung pupuntahan natin, o kaya kapag na-impluensyahan tayo na sumama sa mga kaibigan, laging uminom ng alak, ano yung pwedeng mangyari sa atin? Sa madaling salita, pwedeng manganib yung spiritualidad natin. Pwedeng manganib yung kaugnayan natin sa Diyos. Pwede tayong antukin sa spiritual. At gaya ng nabanggit natin kanina, at nangyari dun sa taong mayaman, pwedeng mawala yung mahalagang bagay sa buhay natin. Yung kaugnayan natin sa Diyos at yung mismong buhay natin. Kaya napakagandang babalaan nito sa atin, mga kapatid at mga kaibigan natin. Ngayon, pag-usapan natin, paano tayo mananatiling gising? O sa ibang salita, paano natin maaalagaan yung kaugnayan natin sa Diyos? Pag-usapan natin yan sa susunod na mga minuto. Pakisuyo mga kapatid, nabalikan natin yung tekstong binasa natin kanina, yung Lucas 21. Ipagpatuloy natin ngayon sa talata 36, yung pagbasa. 21:36. At ganito yung encouragement ni Jesus sa mga alagad niya noon at maging sa ngayon para hindi tayo makatulog sa spiritual. Ang sabi niya, manatiling gising kung gayon na nagsusumamo sa lahat ng panahon na magtagumpay kayo sa pagtakas mula sa lahat ng mga bagay na ito na nakatalagang maganap at sa pagtayo sa harap ng anak ng tao. Sa madaling salita, para tayo makaligtas sa nalalapit na kapahamakan ng lahat ng hindi makadiyos, lahat ng masasamang tao dito sa lupa, in-encourage siya tayo na manatiling gising. At ang susi para tayo manatiling gising, sabi sa teksto, magsumamo. Malalim na salitang Tagalog. Pero ano ba ibig sabihin ng pagsusumamo? Sa ibang salita, yung pagsusumamo, ito yung marubdob, taimtim na pananalangin. Na ibinubuhos mo yung lahat ng niloloob mo, lahat ng alalahanin mo sa Diyos. At ginagawa mo yon paulit-ulit. Paulit-ulit, paulit-ulit. Ano bang nagagawa ng panalangin sa atin? Una sa lahat, na ilalabas natin yung hinaing natin, yung mga niloloob natin, sa pinakamakapangyarihan sa lahat at nakakaunawa ng laman ng isip at puso natin, ang Diyos na Yehova. At dahil nauunawaan niya yung laman ng puso at isip natin,
Nasa posisyon siya para ibigay yung kailangan natin para sa ngayon, at least sa ngayon, makayanan natin yung mga problema. At siya yung nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa atin para maharap yung iba't ibang sitwasyon sa buhay natin. Pero hindi lamang yan yung nagagawa ng pananalangin, yung pagsusumamo. Anong nagagawa nito pinakamahalaga sa lahat? Kayo ba kapag meron kayong nahihingaan na kaibigan, sa kanya nyo nasasabi yung mga sekreto ninyo, yung mga alalahanin ninyo, madalas nyo siyang kausap, ano yung epekto nun? Hindi ba napapalapit kayo dun sa kaibigan na yon? Kasi napapansin ninyo na lagi siyang handang makinig sa inyo. Binibigyan niya kayo ng kaaliwan, ng kapanatagan. Meron kayong trusted na kaibigan. At hindi ba napakagandang isipin na yung trusted friend natin, pinakamatalik nating kaibigan na pwede tayong magkaroon, walang iba kundi ang Diyos na Jehovah. At magagawa natin yan, maging matalik sa Diyos, na magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Kanya, yung pananalangin natin. Kaya, huwag sana nating hayaan yung anumang bagay na humadlang sa atin, na laging manalangin, lumapit sa Diyos na Jehovah, at sabihin yung niloloob sa Kanya. Siyempre, hindi lamang yung panalangin yung susi para mapalapit tayo sa Diyos. Kasi yung panalangin, tayo lang yung nagsasalita doon. Kailangan din nating makinig sa Diyos. At magagawa natin yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, personal Bible study, family worship, o yung magkakasama yung pamilya na kinoconsider yung salita ng Diyos, at yung pagdalo sa mga pulong na katulad nito. Paraan ito para makinig tayo sa Diyos. Kasi sa mga pulong na ito, maaaring nandito yung sagot ni Jehovah sa mga pinapanalangin natin. Maaaring nandito yung tutulong sa atin para magkaroon tayo ng kapayapaan ng isip. At muli, kapag two-way yung communication, lalo tayong mapapalapit sa kaibigan natin. At kung two-way ang communication natin sa Diyos, iniingatan natin yon, nananalangin tayo lagi, dumadalo tayo lagi sa mga pulong, mas lalo tayong mapapalapit sa Diyos. At kapag ginawa natin yan, mananatili tayong gising o palaisip sa kaugnayan natin sa Diyos. Ang susunod na tutulong sa atin para manatiling malapit sa Diyos o manatiling gising ay yung binabanggit ng unang Korinto 7:31. Unang Korinto 7:31. Itong aklat na ito ng Biblia, muli, letter ito ni Pablo sa mga Kristiyano sa isang city noong sinauna, sa city ng Korinto. Yung mga Kristiyano doon sa Korinto, expose sila sa masasamang mga bagay. Ang mga tao sa Korinto, palibasa yung Korinto, kung titingnan niyo po yun sa mapa, located yan sa isang strategic na lugar sa Europe. Kaya daanan niya ng mga tao, iba't ibang kultura yung dumadaan, iba't ibang mga shipment yung nakakarating sa pier ng Korinto. Melting pot siya ng culture. At kapag ka naging melting pot ang isang lugar, malaki ang possibility na expose yan sa immorality. Expose yan sa materialism. At sa marami pang ibang mga bagay. Kahit sa idolatry, pagsamba sa iba't ibang klase ng Diyos. Kasi iba-ibang culture. At hindi lang yan. Ang Greece, kung nasaan yung Korinto, kilala sa sports. Sa recreation. Sa pagbibigay ng pagbibigay laya doon sa mga pagnanasa. Kaya ano yung babala ni Pablo sa unang Korinto 7:31? Ang sabi niya, ang mga gumagamit ng sanlibutan o sa ibang salita ng daigdig o ng mundo ay maging gaya ng mga hindi gumagamit nito ng lubusan dahil ang eksena sa sanlibutang ito ay nagbabago. Kaya ano yung payo ni Pablo sa mga Kristiyano? Yung mga gumagamit ng mundo, ng daigdig, o sa iba salita yung mga bagay na nakikita nila sa paligid nila, ay maging gaya ng mga hindi gumagamit noon ng lubusan. So, hindi naman pala sinabi ni Pablo na mali yung mga bagay na nakikita. Hindi lahat na nakikita ng mga Kristiyano sa Korinto mali. Ang sabi lang niya, huwag niyong gamitin ng lubusan.
Kasi nga, yung eksena ng daigdig, nagbabago. Anong punto dito, mga kapatid at mga kaibigan? Katulad ng mga Kristiyano sa Korinto, hindi naman tayo pinagbabawalan sa ngayon na gamitin yung mga bagay sa daigdig. Maraming bagay sa daigdig dito na nakikinabang tayo. For example, internet, yung television. Siyempre, napakarami pang ibang mga bagay tayong pagtutuunan ng pansin. Marami tayong pwedeng paggamitan ng panahon. Kasama dyan yung recreation, exercise, pamamasyal. Wala namang masama doon, hindi ba? Pero anong sabi ni Pablo, babala sa atin? Huwag gamitin ng lubusan. Malinaw naman na kapag ka naubos yung panahon natin sa mga bagay na yon, ano magiging epekto sa atin? Wala na tayong panahon sa Diyos. At magiging mahirap para sa atin na manatiling gising. Bilang ilustrasyon, ang buhay ng Kristiyano, ayon sa Biblia, ay tinulat sa isang mananakbo. Nasa takbuhan tayo sa buhay. Kasalukuyan tayong tumatakbo, ang finish line natin, yung wakas ng sistemang ito. Ang goal natin, makatawid tayo doon, tungo sa bagong daigdig o bagong sanlibutan. Ngayon, may nakita na ba kayo na marathon runner na may daladalang backpack, meron siyang mga jacket, daladala niya yung mga ilang galon ng tubig, para masigurado niyang hindi siya kakapusin sa needs niya kung sakali? Wala. Sa katunayan, yung mga marathon runner, hanggat maaari, isusuot nila yung pinakamagaang damit na meron sila. At yung ibang marathon runner, kung napansin ninyo, wala silang sapatos. Anong purpose nun? Para maging magaan yung pagtakbo nila at mas madali para sa kanila na makarating sa finish line. Sa katulad na paraan tayo, sa takbuhan ng buhay, gusto rin nating maging magaan, wika nga yung pagtakbo natin. Pero kung paano yung meron tayong mga spiritual backpack, mga iba't ibang mga gamit, tumutukoy sa libangan, marami tayong panahon na ginugol sa libangan, sa traveling, sa internet, sa panonood ng mga palabas sa TV o pelikula, hindi ba parang napapabigatan din tayo? At kapag napabigatan tayo, magiging mahirap para sa atin na makarating sa finish line. Yon yung ibig sabihin ni Pablo na iwasang gamitin ng sanlibutan ng lubusan. Huwag magambala o mabitag o madrag ng kasalukuyang sistemang ito. Pag-usapan natin yung susunod na paraan para tayo manatiling gising. Ang isang paraan para tayo manatiling gising, manatiling alisto sa katuparan ng mga hula sa Biblia. Kapag nanonood tayo ng TV, ng mga news, ng mga forecast, halimbawa weather forecast, kapag sinabi nilang uulan, tapos palaging tuwing sinasabi na uulan, nangyayari naman talaga umuulan. Sa susunod na sabihin, noong forecast na magkakaroon na magiging maaraw yung panahon, anong papasok sa isip natin? Okay, kilos tayo kaayon nung sinabi ng forecast. Kung sinabi niya na uulan, magdadala tayo ng payong. Kung sinabi na maaraw, magsusuot tayo ng yung magaan lang na pananamit. Hindi yung halos balot na balot tayo. Kasi reliable yung naririnig nating forecast. Sa katulad na paraan, yung Biblia, lahat ng sinabi nitong hula na nakakatakdang mangyari noon at mangyari sa panahon natin sa ngayon, it's either natupad na o kasalukuyang natutupad. Kaya kung lahat ng yon ay natupad o natutupad, anong i-expect natin sa sinasabi ng Biblia na mangyari sa hinaharap? Sigurado, matutupad at matutupad yon. Anong epekto na sa atin nun? Kapag sinabi ng Biblia na malapit na ang wakas, anong gagawin natin? Kayo kapag na-realize ninyo na may nakaambang panganib sa inyo, magre-relax ba kayo? Matutulog? Hindi. Gagawa tayo ng kaukulang pagkilos para maganda.
Kung sinabi ng weather forecast na magkakaroon ng malakas na bagyo sa lugar natin, gagawa tayo ng pagkilos. Hindi tayo basta-basta lalabas ng bahay para lang mamasyal kasi alam natin mapanganib. Baka nga mag-imbak tayo ng mga gamit, gumawa ng precautions saan tayo mag-evacuate at iba pang mga hakbang. Kasi alam natin yung mangyayari. Ganon din tayo sa ngayon. Tumutulong yung pagiging alisto sa mga sinasabi ng Biblia, sa katuparan ng mga hula sa Biblia, para makapaghanda tayo sa hinaharap, para hindi tayo matulog sa spiritual. At ang panghuli na tutulong sa atin na manatiling gising, tulungan ng iba na gumising sa pagkakatulog. Ang kung naalala ninyo, doon sa tekstong binasa natin sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 6, manatiling gising at alerto. Ibig sabihin, active. Laging ginagawa. At ang isang paraan para magawa natin yun, hindi ba? Tumulong sa iba na gumising din sa spiritual. At magagawa natin yan sa gawaing pangangaral, pagpapatotoo sa mga tao. Tulungan sila na ma-realize yung kalagayan nila, na baka nakakatulog sila sa spiritual o wala silang ginagawa sa kaugnayan nila sa Diyos. Tulungan sila na gumawa ng positibong hakbang para gumising, sumama sa atin sa takbuhan sa buhay, na sa gayon makaligtas din sila sa hinaharap. Hindi ba yun isang pinaka-epektibong paraan para maging alerto tayo, para tayo mismo manatiling gising at palaisip sa kaugnayan natin sa Diyos? Kaya kung gagawin natin yan, makakasiguro tayo na tayo ay magiging alerto habang hinihintay ang wakas. Kaya bilang repaso, naalala ninyo mga kapatid, yung 4 na paraan para tayo mananatiling gising sa spiritual. Ang una, patibayin yung kaugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at saka yung pakikinig sa Kanya katulad sa pag-aaral ng Biblia at mga pagpupulong na katulad nito. Ikalawa, huwag gamitin ang lubusan ng daigdig na ito. Iwasang magambala ng mga bagay sa sanlibutan ito. Ikatlo, manatiling alisto sa katuparan ng mga hula sa Biblia. At ika-4, tulungan ng iba na gumising din sa pagkakatulog. Ngayon na yung panahon, mga kapatid, mga kaibigan, na manatili tayong gising. At kung medyo inaantok tayo, gawa tayo ng paraan para tayo ay talagang manatiling alerto sa mga nangyari sa paligid. Bakit? Balikan natin yung binabanggit ng unang Tesalonica, Kabanata 5, bilang huling teksto natin. Unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 1 hanggang 3. Ganito po ang sabi. Kung tungkol sa mga panahon at kapanahunan, mga kapatid, hindi na ito kailangang isulat sa inyo, dahil alam na alam ninyo na ang pagdating ng araw ni Jehovah ay kagayang-kagaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi na nila, kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kanilang pagkapuksa, gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng nanganganak at hinding-hindi sila makakatakas. Binanggit po dito sa teksto yung pagdating ng araw ni Jehovah, yung tinatawag sa Biblia na Armageddon, yung wakas ng lahat ng masasama dito sa lupa. Saan ililarawan yon? Kagayang-kagaya ng magnanakaw. Ano yung pinapahiwatig nito? Meron pa kayo nabalitaan ng magnanakaw na nakipag-appointment sa nanakawan niya? Sasabihin ba ng magnanakaw sa inyo, mamayang 3:00 ng madaling araw, pupunta ako sa bahay mo, kukunin ko yung pera mo. Wala ka tayong nabalitaan na nakipag-appointment ng magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan darating. Pero sigurado, anytime darating yon. Parang ganito, yung araw ni Jehovah. Walang nakakaalam. Hindi natin alam kung kailan yung mangyayari. Pero may pahiwatig kung kailan yung darating. Gaya na makikita ninyo sa larawan at ayon doon sa binabanggit ng teksto, darating yung panahon na yung mga tao, sama-sama silang magsasabi ng kapayapaan at katiwasayan. Hindi pa natin tiyak kung anong espesipikong event o series of events mangyayari yung pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan. Pero kapag nangyari daw yan, yung nandun sa picture natin sa bandang kaliwa, biglang darating ang pagkapuksa, ang wakas. Darating yung sinasabi ng Biblia na malaking kapigatian o Great Tribulation. At yung Great Tribulation magsisimula, ayon sa paglalarawan ng Biblia, sa pagpuksa ng mga gobyerno sa lahat ng huwad na reliyon. Gaya na makikita ninyo sa larawan. At sunod-sunod yung event na yon hanggang dumating sa punto na mawala ang lahat ng masama dito sa lupa.
At para makaligtas tayo, anong kailangan nating gawin? Manatiling gising sa spiritual. Kung gagawin natin yan, mananatili tayong palaisip sa kaugnayan natin sa Diyos, makakatawid tayo sa bagong sanlibutan kung saan malaya tayo sa anumang hirap, anumang pagdurusa, at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong, mga kapatid at mga kaibigan, gising pa ba kayo?